Yes, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Sa ano namang araw na pag-uusapan natin ang mga kalokohan ng mga politiko. Mga kalokohan at katarantaduhan ng mga nakaupo. Nako. At eto na nga, may nababalita na eto daw. Ang Blackpink daw ay tutugtog o magko-concert sa palasyo. Naku po. Anino galing yan? Kay Kong Kiko Barsaga. O yun. So, ayos naman pala. Pwede naman palang gawing simple. Kasi mga pare, bago tayo mag-umpisa, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Ganon din po, pakifollow po ang aking Paring RJ sa Facebook at ang aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Pakifollow din po ang Banateros 2.0 at DZAR 1026 SMNI sa YouTube. Maraming salamat at eto, tuloy na natin to. Dahil nagsalita si Bongbong Marcos na simplihan lang daw ang Pasko. Naku po. Yun, no? Pucha, oh. This kill, this love. Yeah, yeah, yeah. Puta ina, Blackpink. Ewan ko kung totoo to pero kung totoo to, ewan ko lang Anak ka ng... Ikaw Marcos ito na lang, may deal ako sa'yo Bongbong Marcos. Kunin mo kami, tapos yung sound system na tropa namin, kunin mo kami, tapos ang budget namin is 1M. So tutugtugan ka namin dyan 3 sets yung banda ko. Tapos 1M ang budget namin dyan. Okay ba yon? Tapos 2 weeks hindi kita babanatan. Magandang deal na yun, no? 2 weeks 2 weeks hindi kita babanatan. Usapan yan. Ayos ba? Huwag na yung Blackpink. Ito, tignan natin to kasi... Ay, bali. Tira pa. Ito, sabi kasi ni PBBM, nananawagan na gawing simple lamang ang pagdiriwang ng Pasko bilang pakikiramay sa mga nasalanta ng bagyo. Kahit sabihin na natin wala yung Blackpink. Puta, hindi magiging simple ang Pasko nyo. Alam ko na yan. Ikaw pa ba? Mahilig ka sa party, boy. At meron nga tayong tropa na putang kuripot mo daw. May kilala kasi tayong mga tropa na naaanuhan to, nakakasama to si Marcos. Ang kuripot daw, hindi namimigay, ngiti lang ng ngiti. Oo. Pati daw si, putang ina, dami-dami pera, pati si Romualdez daw, ngiti lang ng ngiti eh. Wala, putang ina itong mga to, hindi man lang kayo magbigay ng pamirienda sa sound system tsaka sa banda. Ewan ko sa banda kung nagbibigay to, pero tangina, grabe ka naman sir. Amoy formalin ka na nga eh. Ay, sorry. Ayan nananawagan na gawin daw simple mga guys. Simple daw mga Banateros, mga pare, simplihan lang daw natin. Para sa pakikiramay. Puchap, ikaw, sisimplihan mo, malamang may king crab na naman dyan. Wala mang king crab, siguro may lechon. Anak ng putya, gumaganong ka pa, kala mo talaga. Pinapalabas mo kasi na yung, alam mo yan, yung parang para siya sa mga may hirap. Di ba ganyan yung pinapalabas niya nung nakaraan pa eh. Na kayo, yung mga sinasabi niya, yung mga may anomalya sa Ghost Project, sa Flood Control Ghost Project. Kayo, busog, kami gutom, gumaganon pa. Dinadamay mo pa yung sarili mo sa mga may hirap. Tanginan to, hindi ka nagugutom, gago. Kasi pinagmumukha niyang siya eh, kakampi siya ng may hirap eh. Sabi niya, kami gutom, kayo busog. Wow. Kala mo talaga tunay. Wag mo kaming loko-lokohin Bongbong Marcos sa mga style mong ganyan Wag ka mag-inarte, dami mo drama, hindi naman bagay sa'yo. Sa susunod, pag may sound system, magbigay ka ng tip tarantado ka Kapal naman ang mukha mo, dami-dami mong pera eh.
Oh, yan ang deal ko sa'yo. Oh, wag na yung Blackpink. Kami na lang kunin mo 1M lang. 3 sets with 45 per set, 3 sets. Lahat ng gusto mong kantahin. Gusto mo, ikaw na kumanta sa buong set, okay lang. Total, mahilig ka naman magkakanta eh. O, sama mo si Auntie Claire. Pucha, dalawa kayo magkanta, mag-do it kayong dalawa kayong tanga. Kaya namin tugtugin kahit ano. O, magbigay ka ng line-up. 1M 1M. Pucha, sulit yung 1M mo kasi ikaw lang kakanta eh. O, ito. Sino man nag-ano niyan? Ito, Simpleng Pasko kasama ang Blackpink sa palasyo. Dako. Ito kasi yan, yung post na yan. Ang nagsabi niyan o nagsalita niyan ay si Kong. Si Kiko. Uy, ba't bali? Nawala. Ayan, si Kiko Barsaga. Ito, sabi, Simpleng Pasko kasama ang Blackpink sa palasyo. Umapila si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng lahat ng taggapan ng pamahalaan na iwasan, ang liit kasi, sorry. Ito. Iwasan na magkaroong Christmas party bilang pakikiramay sa mga kababayan na salanta ng sunod-sunod na kalamidad sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer hindi naman to attorney. Layunin na panawagan ng Pangulo na ipakita ang malasakit at ipakikisa ng administrasyon sa mga Pilipinong patuloy na bumabangon mula sa pinsalang dulot ng bagyo at lindol. Ngunit sa gitna ng panawagang ito para sa Simpleng Pasko, may pasabog si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos ibahagi ang impormasyong imbitado umano ang K-pop group na Blackpink sa Christmas party sa Malacanang. Yeah. Anak ng tinapa, imbitado pala. Okay, sabi dito sa kanyang Facebook post nitong Miyerkules noong November 5, biniran ni Barsaga ang umano'y hindi tugmang sitwasyon. Simpleng handaan lang ang LGU sa Pasko tapos si Marcos may Blackpink sa Malacanang. Ano to? Yeah. Dagdag pa niya, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Ayon sa mga ulat, nakatakdang bumalik sa ng Pilipinas ang Blackpink sa November 22 to 23 para sa kanilang deadline world tour, dahilan para lalo pang umigting ang espekulasyon. Uy, nako. Yeah. Tinutugtog namin to. Kill this love. Yeah. China, lupit, no? Habang nananawagan si Pangulong Marcos Jr. ng simpleng pagdiriwang, marami ang nagtatanong kung magiging simple rin ba ang Christmas party ng Malacanang kung may Blackpink sa lineup. Yeah. Ang lupit, kakaiba, iba talaga. Blackpink. Ang tindi ng guest, Blackpink. Yeah. Sana hindi ako makapiright dito, putang ina. Effort ako dito, tas makakopyright. Ay, nako, sana hindi. Ayan, no? Ano ka pangalan nito? Si Rose. Sino yung maganda? Kalimutan ko eh. Tsaka hindi, medyo daring to gumalaw tong Blackpink kasi kita yung mga nito kuyukot di ba? Ewan ko, sino ba may gusto niyan? Si Marcos ba o si Lisa? Thank you for the love. Paskong kasama ang Blackpink. Pucha, simple lang naman. Blackpink lang yun eh. Kayo naman, oh. Ibigay nyo na yan sa presidente. Presidente ng Grabe, presidente ng Pilipinas yan. Ayaw nyo pang pagbigyan. Naku po. Ibigay nyo na. Blackpink lang naman yan. Hindi naman yan masyadong abuso sa kanya. Simple lang yan. Yeah. Di ba, kayo naman mga kababayan, yung mga nasalanta, pagbigyan nyo na, simple lang yan, Blackpink lang yan.
Kayo naman masyado kayong maano sa pangulo, eh. Simple lang naman ang gusto, eh, Blackpink lang wala namang ano diyan masyadong, hindi naman masyadong mabigat 'yan. Ano lang naman yang Blackpink, eh, K-pop international ano, eh, Korean pop artist, eh, 'di ba? International artist lang naman 'yan, okey lang 'yan. Pero ito, Bongbong Marcos, baka puwede kami ay pro-tak mo diyan sa Blackpink, oh. Oh, 'yan deal natin, ha? Oh. Tapos ikaw na kumanta-kanta, lahat ng request mo tutugtugin namin. Oh, 'di ba? Gano'n lang naman 'yan, eh. Imbitahan mo kami diyan kasi Blackpink na 'yan, eh, oh. Simple lang, hindi naman masyadong big deal 'yan sa, atin, eh. Kayo naman masyado kayong mapag-ano. Si ano 'to, si Lisa din pala pangalan niyan. Putya, ito yung Lisang maganda, yung Lisa diyan sa Malacanang, naku ayoko na magsalita. Ito yung nasa pinakagilid nandito ng thumbnail natin. Ayan yata yung Lisa, eh, kung di ako nagkakamali. 'Di ba? Yeah, yeah, yeah. Tangina, lupet, no? Blackpink, oh. Payag ba kayo mga kababayan, mga pare, mga banateros na simple lang naman, simpleng Pasko lang ang gusto ni ni Bongbong Marcos, Blackpink. Kung totoo 'to, putang ina, grabe talaga. Napakahayop mo. Pero simple lang naman, hindi naman masyadong big deal 'yan. Ano ba 'yan? Sakto lang naman yung budgetan niya mga 'yan. Kaya pagbigyan niyo na, kayo naman. Simpleng Pasko lang yung gusto, ayaw niyo pa ibigay. Eto pa, isa, si putainan 'to. Eto si Browner, yan, oh. Ang utos ng ating Pangulo ay dapat nating kayahin lumaban at panatiliin ang ating puwersa sa loob ng hindi bababa sa 20 hanggang 30 araw. 30 days, 20 to 30 days daw na paglabaan dyan sa may pag magkakaroon daw ng gera. Ito yung nila. Kailangan daw munang lumaban natin ng kailangan nating magstay muna o yung umatake muna, tayo muna, sarili muna natin sa loob ng 20 to masasabi nating 30 days. Sabi niya ni Browner, 'di ba? Nako. Ewan ko sa iyo Browner, pero bakit ka nag-uudyok ng digmaan, ha? Bakit? Bakit Browner? Ba't parang atat na atat ka makipaggera? Anong gusto mong palabasin? Parang ang bilis lang sa'yo ng ng digmaan. Parang ganun-ganun lang sa'yo, may kinakaharap pa nga tayo mga bagyo, eh. Mga sakuna, eh. Tapos makikipaggera ka? Gera gusto mo? Alam mo, ang lumalabas lang dito, gusto lang nilang ilihis. Gusto nilang paingayin yung gera-gera na yan para ilihis yung mga trilyon-trilyong pisong flood control corruption na hindi hindi maipaliwanag. At nilalayo nila si Marcos dahil para hindi siya maturo na mastermind. Pero siya naman talaga mastermind niya. Putya, siya pumirma niyan, eh. Oh. Ay nako, gera ang iniisip para mapalis. Ganyan lang naman kasimple yan, eh. Tapos, style niya, matapang, ganyan. Utang ina, 20 days, sabi niya dito, panatiliin ang ating puwersa sa loob ng hindi bababa sa 20 days hanggang 30 days. Putang ina, baka 2 araw, ubos na tayo dito, eh. Ang gago, di ba? Kasi ang yabang, eh. Alam mo ba yung atake ng balik ng China pag umatake yan? Putang ina to. Buti sana kung ikaw yung ibabala sa kanyang tarantado ka, eh. Hindi kasi mga banateros, isipin nyo to, isipin nyo to mga pare, kahit hindi banateros, kahit mga pinklawan, kahit mga pulangaw, putang ina, mag-isip-isip naman kayo. 'Di ba? Isipin nyo to, putang ina, hindi naman sila ang maapektuhan lang, yung mga matatapang na gustong gera diyan, yung mga keyboard warrior. Puta kayo promonta doon, ewan ko kung hindi kayo maihi. Puta pag nagkakaputo ka na. Oo. Alam
Alam nyo, ang kwento na, kasi tatay ko ano yan volunteer soldier eh. Ano yun, nung nasa gera siya, ang kinikwento niya lagi, kasi sabi ko, bala ko, parang gusto ko magsundalo. Nag-awol lang yun eh. Dahil nung namatay yung nanay niya, hindi niya kayang, syempre, ang ng sundalo duty first. Bago na yung, bago yung lahat. Kumbaga, kailangan, pag duty ka. Yan ang hirap sa mga sundalo natin. So, namatay yung nanay niya, hindi niya kaya. So, tumakas siya, nag-awol siya. At syempre, wala kaming pensyon dahil nga tumakas siya. Wala kami nakukuha. Anyway, ang sinasabi niya dyan, ang sinasabi ng tatay ko, pag nandiyan ka sa gera na yan, hindi mo alam kung anong mangyayari. Kung mamamatay ka ngayon o bukas, buhay ka pa ba? Kung kakain ka pa ba ng kanin mamaya sa barracks nyo o makakaligo ka pa ba? Makakahigop ka ba ng kape? Hindi mo alam. Pag nasa gera ka na. Kaya yung mga matatapang dyan, putang ina. Alam nyo, may warsyak yung tatay ko pag nakakanood ng yung dati eh. Kasi mahilig kayo manood ng mga mga movies. Bigla yung iiyak. Hindi ko alam kung bakit. Minsan ba't naiyak si Papa? Sabi, ba't naiyak ka pa? Hindi, naalala ko lang yung mga kasama kong namatay sa harapan ko eh. Tapos yung warsyak na parang dinaig pa yung bagong taon sa kahit matatapang yung mga sundalo, nanginginig yan pag gera. Ayun sinasabi niya. Pero ilang araw lulusong sila sa ilog, sa aakyat, maaarawan, matutuyo yung mga damit nila. Ganyan, iba yung mga sundalo. So, utang ina. Yung ibang matatapang diyan, nakala mo ang lalakas na putang ina pag nagsalita maggera na tayo, laban na tayo, gumagano. Takina, hindi nyo alam yung epekto ng gera pag nangyari sa Pilipinas. Buti sana kung kayo haharap eh. Kayo ang haharap diyan eh. Hindi naman eh. Tapos itong si Browner, kala mo ang tapang masyado. Buti sana kung kayo lang o ikaw lang maapektuhan o yung Malacanang lang tatamaan ng missile ng China o kung lumaban yung China. Kung pumalag, putang ina, ubos tayo lahat dito, sinasabi ko sa inyo. Diba? Kahit maliit na rocket lang ipadala sa atin yan, tapos tayong lahat. Tapos sasabihin mo, aabot pa ng 20 days, hanggang 30 days, tayo muna makipaglaban. Tangina, wala na tayo, mga 3 araw, tapos tayo. Tunaw tayo dito. Malamang at malamang sa malamang, kagaya ng nangyari nung mga nakaraan, history na yan, hindi tayo tutulungan yung US. Ha? Hindi tayo tutulungan yan. Putsaki, nakakampi nga nila yung China eh. Pabor nga siya sa China eh, si Trump. Tapos iisip kayo, matatapang kayo, mga tanga kayo. Yung presidente na lumapit-lapit dun sa Prime Minister ng China, Xi Jinping nakipagkamay lang eh. Tapos itong Browner na to, putsang inakala mo, robot? Ano ka ba, bakal ka? Pag tinarget ka, baka tapos ka kagad eh. Hindi, maging maging real talk ba? Real talk na lang tayo. Hindi natin kakayanin yan kahit anong mangyari. Kaya nga kailangan ng diplomasyang pag-uusap eh. Ang problema sa presidente natin, bangag eh. Kailangan natin kausapin yung China na ganto. Hindi yung gera. Bakit nagpapausok na naman kayo ng gera? Para nga naman kasi maiwas yung mga issue na nagtuturo dito kay Marcos patungkol dyan sa mga korupsyon na flood control. Pinapalabas na siya ang bida, na siya ang gumawa ng paraan para magmukhang wala siyang kinalaman. Pati yung pinsan niya, absuelto na? Ano na nangyari sa mga investigasyon ng ICI? Wala nga. Tapos sasabihin nyo, gera. Ay, mga gago. Ito, panoorin natin itong pinagsasabi nito ni Browner. Kung sakaling magkaroon ng gera o kaguluhan man dito sa ating lugar, our ally and our partners are expecting us to fight the war ourselves during the first part of the... First part pa lang po, wala na tayo. Tapos na tayo. Pustahan. Ubus kayo. Hindi pa pwede yung hindi pa pwede yung tapang lang ng tapang, yung laban lang ng sugod lang ng sugod. Puta.
'Di ba meron nga tayong tinatawag The Art of War ba 'yun, yung book? Basta may ano yun, hindi pwedeng sugod ka lang ng sugod. Dapat aaralin mo rin yung kalaban mo. Hindi yan pwedeng porket matapang ka, putya, malakas ka na. Hindi. Hindi naman yan kagaya noon, yung kagaya ng mga technology noon na baril-barilan lang, bomba-bomba lang. Puta, hindi na. Iba na ngayon. Kapag iwanan na tayo, hindi natin kakayanin. Baka isang pindot lang yan, tapos ka. Conflict. Tayo muna ang Tayo muna, kayo na lang. Kaya napaka-importante yung ating unilateral defense plan at itong ginagawa nating exercise na ito. Kailangan muna nating lumabang mag-isa para ipagtanggol ang ating bansa sa panahon ng gera o kaguluhan. Ito ang inihayag ni AFP Chief of... Alam mo, ginagalang ka namin kasi general ka eh. Diba? Pero sir naman, ewan ko sa'yo. Baka yung mga retired general, nababadrip na sa'yo eh. Ano ba pinagsasabi niyan? Gumagano na, pinagsasabi niyan. Hindi natin kakayanin yan, China. Kung gusto mo, umpisa mo, ikaw ang lumaban, mag-isa doon. Staff General Romeo Browner Jr. Kaya patuloy ang ginagawang pagsasanay at pagpapalakas ng sandataang lakas ng bansa. Gaya ng Joint Exercise Dagat Langit Lupa o AJEX Dagit Pa 09-2025 na binuksan ngayong araw at tatagal hanggang November 14. Isa itong unilateral exercise ng AFP na lalahukan ng iba't ibang sangay ng sandataang lakas, kabilang ang hukbong dagat, hukbong himpapawid, hukbong katihan at Special Operation Forces. Layo ng pagsasanay na patatagin ang koordinasyon at pagtutulungan ng bawat sangay ng sandataang lakas. Paunlari ng kanilang mga taktika at pamamaraan sa pagsasagawa ng misyon sa himpapawid, karagatan at lupa. Sa sentro ang pagsasanay ngayong taon sa territorial defense, maritime security, cyber defense at information warfare exercises. Itong AJEX, tayo lang ito. It's only the Armed Forces of the Philippines together with the Coast Guard, together with the Philippine National Police, so that makita natin yung kung saan tayo, kung ano yung hangganan ng ating depensa. Sabi ni General Browner, nakahanda ang sandataang lakas na ipagtanggol ang ating bansa. Hindi anya nasusukat sa kagamitan lamang ang pagiging world-class. Tapang masyado. Alam nyo, wala naman tayong kagaya nung sa Israel na anti-rocket eh, yung hindi papabagsakin dito yung rocket sa atin. Yung sa ere pa lang, pinapasabog na. Wala naman tayong ganun. Ang nagpadala ng sunod-sunod na rocket yung China, tapos talaga, ewan ko na lang. Kung maano mo pa, masabi mo pa yung hindi nagagamit yung magandang kagamitan. Oo. Ng isang sandataang lakas, kundi sa kasanayan. Kaya tuloy-tuloy ang kanilang pagsasanay at kaya nilang makipagsabayan sa ibang bansa. Pero sa ngayon, kulang ang mga resources ng bansa, gaya ng mga barko, aircraft, sensor at kulang fighting pala capabilities. Ang tapang-tapang mo magsalita Kaya patuloy na pinalalakas ang AFP sa pamamagitan ng modernization program. Gayunman, kailangan pa rin ang tulong ng Kongreso para maibigay ang sapat na pondo upang mapaghandaan ang anumang pangyayari sa hinaharap. Hindi kaya nung current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. In fact, sa ngayon, nakafocus lang tayo dito sa West Philippine Sea, sa northern part ng ating bansa. Target ng AFP na palakasin ang kakayahan nito upang sakaling magkagera man ay kaya nilang tumagal ng hanggang 1 buwan sa pagdepensa sa bansa nang walang tulong mula sa mga kaalyado. Sabi ng general, sa ngayon ay nasa gera na tayo, ngunit hindi sa pamamagitan ng bala at bomba, kundi sa pamamagitan ng disinformation, coercion at encroachment sa ating exclusive economic zone. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang yan na daw yan, Bocha. Aminado naman siya na wala naman tayong kagamitan. Pero ang tapang niya magsalita. Hindi, pero ito mga barateros, mga pare, ano lang to, diversionary tactics lang to na naman para mailayo yung issue dito sa mga flood control project na yan. Pucha, yan dapat ang uunahin eh. Kasi kita nyo yung Cebu, kawawang-kawawa yung Cebu, grabe.
Hindi biro yung nararanasan ng Cebu. Kakatapos lang nila malindol ha. Tapos gano'n na naman, eto na naman. Oh, dahil yan sa mga katarantaduhan ng mga animal na to, yung mga gumagawa ng mga pagnanakaw sa pera ng bayan. Tapos, sinong iimbestigahan? Yung Davao. Anak ng putya. Napakagago, di ba? Puta, sa Cebu nangyari, sa Davao iimbestigahan. Bakit? Pero ito mga banateros, mga pare, never pang naimbestigahan yung lugar ni Marcos. Ay! Oh. Tapos, laging Davao. Pag may mga sakuna, pag may mga nangyayaring hindi maganda, putya Davao lagi. Ano yun? Anong kinalaman ng Davao sa nangyari dyan sa Cebu? Ang layo-layo niyan. Ano ka ba naman? Ewan ko sa'yo, Marcos ha? Ewan ko sa mga animal na to, abnormal na yata itong mga to. Ang hirap talaga, hindi pa ba magto 2028 o hindi pa ba mapapalitan to? Ay, pero hindi mo na yan mapapalitan kasi nga naman, meron pang... Yeah. Meron pang Blackpink sa Malacanang. Yes! Hindi ko alam kung totoo yung Blackpink na yun ha, pero puta kung totoo yun, gago ka. Yun lang masasabi ko. Anyway, babawiin naman nila siguro yan pag siyempre nalalaman na natin eh. Nalaman na natin, binunyag eh. Tsaka ewan ko kung si Barsaga magsasalita yan ng ikakasira ng pangalan niya. Ha? Si Kiko? Hindi yung ninyo wala yun, pangit yun. Sirang-sira na yun eh. Si Kiko Barsaga, diba, hindi yan magsasalita ng ikakasira ng pangalan niya kasi nga lumalaban siya sa sa mga nangyayari sa korupsyon eh, diba? Siya yung nagsasalita diyan, siya yung tumatayo diyan eh sa Congress eh. O putang ina, magsasalita ba yan ng katarantaduhan para lang mag-ingay? Hindi magsasalita ng ganyan. Pero hindi natin sure pa rin kung totoo to. Pero malalaman natin yan sa mga susunod na panahon. Pero kung, ayun nga, sinabi natin kung totoo to, putang ina nyo. Napakagago nyo naman. Alam ko ba, simple. Simple pero Blackpink ang line-up, anak ng tinapa. Iba. Iba talaga ang presidente natin, napakalupit. Oh. Yeah. Anyway mga pare, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Hanggang dito lang yung ating video. Pasensya na po, maiksi lang at hinabol lang natin to. Medyo busy tayo. Maraming salamat mga pare. Pero bago tayo magtapos, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Ganon din po ang paring RJ sa Facebook at ang paring RJ Banateros sa TikTok. Ganon din po, Banateros 2.0. Pakifollow po sa Facebook at DZAR 1026 SMNI sa YouTube. Yan. Malapit na po magbalik ang Banateros. Update lang tayo. At syempre, ang hinihintay nating concert ng Blackpink sa Malacanang. Tama kami dyan ha. Anyway mga pare, maraming salamat. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si paring RJ.